Ganito katindi ang China mga tol, no? Sa isang press briefing, mga kapatid sa Beijing, no, ipinahayag ni Chen Binhua o di ko alam kung ano basa rito, Benhua, tagapagsalita ng Chinese Taiwan Affairs Office, na hindi mangangako ang China na hindi daw sila gagamit ng puwersa, no, para mabawi ang Taiwan. Sa madaling salita, no, hindi sila magdadalawang isip na kung kinakailangan gumamit ng puwersa, gagamit sila. Hindi sila nangangakong hindi kami gagamit ng puwersa. Hindi sila daw nangangakong ganon. Yun ang sabi mga tol. Yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video. Itong napipintong posibleng maging gera mga tol sa pagitan ng China at Taiwan. No, dapat alam natin to dahil napakalapit lang natin dito mga tol. Sa totoo lang, napakalapit natin dito mga tol. At pinaghahandaan na nga yan ng ating gobyerno na kung sakasakaling puputok ang kaguluhan dyan kung paano ililigas yung ating mga kababayang nagtatrabaho sa Taiwan. Anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Itong balitang to ay mula sa Net25 mga tol. No? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Iniulat ng China na hindi ito kailanman makakapangakong hindi gagamit ang puwersa para mabawi ang isla ng Taiwan. Sa madaling salita mga tol, no, para mabawi nila yung Taiwan, kung kinakailangan gumamit ng puwersa mga tol, ibig sabihin gagamit ng mga pandigmang eroplano, naval, at kung sino man ang haharang mga tol, ay hindi sila mangingiming talagang patamaan kung ang sino man mga tol. So anong gagawin nila sa isla kung sira-sira na yan, di ba? Ewan natin dito sa China mga tol kung anong trip nila. Ito po ang naging pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Taiwan Affairs Office na si Chen Binhua sa isang press briefing na ginanap sa Beijing. Binigyan din niyang patuloy na nagsusumikap ang China para sa posibilidad ng isang mapayapang reunification. Subalit, hindi sila Mapayapang reunification, pananakot na ginagawa nila. Papalibutan nila ng napakaraming aircraft, napakaraming barkong pandigma itong palibot ng Taiwan, tapos gugustuhin nilang payapang reunification. Tatakutin muna nila mga tol, no? Hanggang sa sumuko yung presidente ng Taiwan. magdadalawang isip na gumamit ng puwersa kung kinakailangan. We are willing to strive for the prospect of peaceful reunification. Yun nga, no? Pinipilit na nila mga tol na hanggat maaari daw magkaroon ng mapayapang reunification o pag-iisa ulit, no, pagiging isa ulit ng Taiwan at ng China mga tol. 争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。这针对的是 And this is aimed at the interference of external forces and the very small number of Taiwan. Yun nga, no, dahil nga daw ito dahil sa pangingialam ng external forces. 外部势力干涉和极少数台独分裂分子 Separatist for Taiwan independence and their independence activities. 及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。 Grabe, no? No, pero kasabay ng balitang 'yan, mga tol, no? Ang sabi naman ni Xi Jinping o ng presidente ng China ay bukas daw sila, mga tol, sa pagiging friend o kaibigan ng US, no? Ayon nga rito sa ulat, mga tol, iniulat ni Chinese President Xi Jinping na may malaking oportunidad para sa Estados Unidos at China na magkaroon ng maunlad at mapayapang ugnayan kung magiging magkaibigan ang dalawang bansa. Actually mga tol, hindi lang sa China at hindi lang sa Estados Unidos mga tol, magiging mapayapa talaga ang buong mundo kung honest sila sa isa't isa. No, at kung honest ang China sa kanilang sinasabi ng pakikipagkaibigan. Ang problema mga tol kasi nakikita natin medyo may pagka-traidor to. At wala naman tayong pinagkakatiwalaan dyan sa dalawang bansang yan mga tol, no? Alalahanin natin ang Amerika, minsan na rin tayong sinakop niyan mga tol, di ba? Pero sa makabagong panahon ngayon, 'di ba? Talagang medyo may threat sa atin itong China. Yun nga lang, hindi natin alam kung binabluff lang ba tayo, 'di ba? Kung talagang balak
balak makipaggera ng China sa Taiwan o nananakot lang. Pero ito kasing US mga tol, hindi nagbibiro yan. Pag sinabi nilang gera, gera talaga yan. Nakikita naman natin kung ano ang papel nila, 'di ba, dito sa Middle East, 'di ba? Talaga nagpapadala sila diyan ng mga sundalo nila, 'di ba? Well, anyway, panoorin natin 'to mga tol. Ayon kay Chinese President Xi Jinping, isang malaking oportunidad para sa Estados Unidos at China na siguruhin ang isang maunlad na pakikipag-ugnayan. Ang problema mga tol, 'di ba? Nag-direct babala na rin o nag-direct warning na no si Joe Biden sa China na didepensahan nila mga tol ang Taiwan kung sakasakaling aatake ang China. So paano ngayon magkakaroon ng pakikipagkaibigan itong dalawang bansang to? Ayon nga sa balitang pinanood natin kanina, sabing gano'n ng China, hindi sila nangangako na hindi sila gagamit ng puwersa para mapagkaisa ulit itong Taiwan at saka sa China, no? Alam naman natin mga tol, ang Taiwan talagang gusto nilang humiwalay at pumapalag din yung bansang yon. Hindi yon basta-basta nagpapatalo na lang dahil maunlad na rin naman sila mga tol ang Amerika, mga kapatid, suportado sila sa kanilang paghiwalay at sa pag-separate nila dito sa China. So ngayon, paano magkakaroon ng pagiging pagkakaibigan yan, dalawang yan, no? Kung sakasakali talaga magkakaroon ng pagkakaibigan, wala matutuloy na gera, mas maganda yon, di ba? Sa isang sulat na isinulat ni Xi, sinabi niyang bukas ang China sa pagiging kasangga at kaibigan ng US dahil sa tingin niyang ikabubuti nito, hindi lang ng dalawang bansa kundi ng buong mundo. Nako, nanguuto lang yan. Xi Jinping, uuto lang yan. Dagdag pa nito na China has always handled China-US relations in accordance with the principles of mutual respect, peaceful coexistence, and win-win cooperation, and has always believed that the success of China and the United States is an opportunity for each other. Dito nga lang sa West Philippine Sea, di ba? Sobrang tutol sila kapag nakikipag-alyansa ang Pilipinas sa Amerika. Di ba? Inuutosan nga nila ang Pilipinas na alisin ng Amerika yung tawag dito Typhoon missile. Baka naman inuuto lang nila si Uncle Sam. Inihayag ni Xi na ang bilateral relationship nila ng Estados Unidos ay isa sa pinakaimportanteng relasyon kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng mundo. Tama naman mga tol. 'Di ba? Nakasalalay din diyan ang kinabukasan ng mundo kasi parehong malakas na bansa 'to . 'Di ba? China, Amerika, parehong superpower 'yan, mga tol. At ang inaapi ng China dito naman sa ating rehiyon, 'di ba? Pilipinas, yung mga bansa na nakapalibot dito sa South China Sea, Japan, 'di ba? Taiwan, number 1 na mga tol. 'Di ba? Lahat 'yan mga kaalyado ng Amerika, mga tol. Lalo na Pilipinas, Taiwan, Japan, kaalyado ng Amerika 'yan, mga tol. Kung ipipilit ng China, for example, wag na rito sa Pilipinas, sa Taiwan. Kung ipipilit ng China ang reunification, papalag ang Taiwan, mga tol. Ngayon, ang China nangako na hindi daw sila nangangakong hindi gagamit ng puwersa. Sa madaling salita, hindi sila magdadalawang isip gumamit ng puwersa. Ang Amerika naman nagbanta rin sa China na ipagtatanggol nila, dedepensahan nila itong Taiwan. So ano mangyayari doon, mga tol? Sagupaan yan. Asa ng friendship doon? Nako, yari tayo dyan. Sa ngayon ay madalas magkatunggali ang magkabilang kampo dahil sa kalakaran, seguridad at sa posisyon ng China sa naturang issue sa Taiwan. Tama. Diba? Well, hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod. No, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan, mga tol? No, sa tingin mo ba si Xi Jinping lang yan? Ang uuto lang yan, no? Nanguuto lang yan. Kasi mga tol, yung Amerika, kita naman natin pag nagbigay ng ultimatum yan, ultimatum talaga yun, mga tol. Tototohanin nila, no? China puro puro ngak-ngak lang di ba? Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.